Pag-usapan natin ang investigasyon sa paggamit ng emergency cell broadcast system para ikampanya ang ilang kandidato sa Masbate. Makakapanayam natin ang officer in charge ng Industry Planning and Management Branch ng National Telecommunications Commission na si Engineer Mary Colleen Cas. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning din po ang sumusubaybay sa inyong programa. Engineer, natunto na po ba kung saan o kanino galing yung emergency alert? Actually, ma'am, hindi pa namin natutunton, pero currently may mga enforcement team po kami na nasa Masbate ngayon na nagkakandak po ng investigation po Opo. regarding yung na-receive na mga messages po through emergency broadcast. Opo, dati po sa mga SMS lang ipinapadaan, pero ito sa mismong emergency alert na. Paano nakakalusot yung ganito? Ano yung ginagamit na teknolohiya ng ganitong sistema? Actually, ma'am, ang same pa din yung broadcaster, machine or device na ginamit nila. Ito yung mga tinatawag po na mga SMS broadcaster or SMS text blasting machine. Meron lang po kasi yung text blasting machine na feature na tinatawag po na flash message. Yung flash message po na yun, para po siyang pag nag-send ka po doon, same po yung lalabas ng parang cell broadcast. Nagpa-flash lang siya sa screen. So may capability din po yung SMS broadcaster or SMS blaster ng ganong ano. Yung ganitong gawain ho ba, engineer, mapipigilan? Paano ho natin magtitiyak na hindi na magagamit sa ganitong mga gawain? Sa totoo lang, ma'am, ito pong SMS Blaster ay isang portable device lang siya. Maliit lang. Kumbaga, pwede mo siyang ilagay sa backpack mo, tas pwede ka nang umikot and mag-text blast. So, ang ginagawa po ng gobyerno, katulad po ng NTC, continuous po pa rin po yung enforcement namin dito sa mga prohibited devices. Okay. Kasama na din po namin dito si PNP, sa mga ilang operations na din po yung kinandak ni PNP with regard to, sa mga SMS blaster po. Kasama din po si NTC doon. And aside from that po, nakikipag-collaborate din po kami with DTI. Doon naman po sa mga marketplaces or yung mga e-commerce platform natin na kung pwede i-take down yung mga seller na nagbebenta nitong prohibited devices. And syempre po, yung media, public awareness po. Katulad po ng ginagawa natin ngayon, yung media engagement as much as possible po, ginagawa po namin para maano po yung nabigyan advice yung public. Para malaman nila bawal ho paggamit ito basta-basta. Okay, maraming salamat, Engineer Mary Colleen Cas ng National Telecommunications Commission. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.